pamamagitan ng pagsisikap na iligtas si Sunrong, ang babaeng minahal niya ng lubos. Sa wakas ay nagawa niyang iligtas siya, at bumalik sila sa nakaraan, at wala siyang naaalala tungkol sa pangyayari o ang kanyang damdamin para sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, binalaan ng Devil Frog si Wang Ling na huwag nang gagawa ng anumang bagay na makakapinsala sa universe dahil nakialam siya sa batas ng sanhi at epekto, na naging sanhi ng pagbaba ng halaga ng espiritual na kapangyarihan sa mundong ito. Sa ibang lugar, nakita si Zui na nakikipagkita sa isang lalaki na kanyang superior para magulat tungkol sa tangkang pagpaslang ni Zhang Liuying kay Sunrong. Kahit na nahuli niya si Zhang Liuying, wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol sa kliyenteng kumuha sa kanya at sa kanyang shadow faction para patayin si Sunrong. Dahil alam na nagkaroon ng napakalaking espiritual na enerhiya sa lokasyon ng spiritual sword competition, nagboluntaryo si Zui na siyasatin ang sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Samantala, sa Faction 60 High School, si Sunrong at ang iba pa ay tila nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Wang Ling dahil siya ay mukhang malungkot pagkatapos manalo sa spiritual sword competition. Kahit na, sa katotohanan, gusto lang niyang mamuhay ng payapa at tahimik. Hindi nagtagal, pumasok si Pan Shenchong sa elite class at ipinaalam na ang lahat ng mga estudyante ay kukuha ng pagsusulit upang masukat ang kanilang espiritual na enerhiya sa intermediate phase. Ang sino mang hindi makapasa sa pagsusulit ay mapapatalsik sa elite class. Napagtanto na si Wang Ling ay may napakababang marka ng espiritual na lakas, nagboluntaryo sina Sunrong at Xiao Chen na tulungan siyang makapasa sa pagsusulit. Pero lumayo lang siya. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Gu Hao si Wang Ling at nakiusap sa kanya na tumulong sa paggawa ng golden pill na maaaring magpapataas sa kanyang espiritual na lakas dahil ayaw din ni Gu Hao na mapatalsik mula sa elite class, lalo na matapos malaman na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas mababa sa intermediate phase. Matapos himukin ni Gu Hao, sa wakas ay pumayag si Wang Ling na tumulong, at humingi rin siya ng tulong sa Devil Frog. Sa kabilang banda, sinabi ni Master Wang sa mga mag-aaral na magtipon sa field dahil malapit na silang magsagawa ng pagsubok sa espiritual na lakas doon. Matapos ipaalam ang mga alituntunin at kondisyon para sa pagpasa sa pagsusulit, sinabi niya sa mga mag-aaral na isa-isa ang mga pagsusulit. Bumalik kay Wang Ling, siya ay nasa silid ng alchemy at tinutulungan si Gu Hao na gawin ng golden pill upang madagdagan ang kanyang espiritual na lakas. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay halos mahuli ni Pan Shenchong, na biglang pumasok sa silid dahil napagtanto niyang may kakaiba doon. Matapos ang matagumpay na paglinlang sa kanya, agad na ininom ni Gu Hao ang golden pill, ngunit ang kanyang lakas ay naging hindi mapigilan kaya kailangan siyang pigilan ni Wang Ling bago mangyari ang kaguluhan. Pero dahil doon, isang oras talaga siyang nahimatay. Sa wakas ay natauhan si Gu Hao, at kasabay nito, tinawag ni Master Wang ang kanyang pangalan para sa pagsusulit. Dahil alam niyang mahigit isang oras na siyang walang malay, agad siyang nadismaya na mawawala ang epekto ng golden pill sa loob ng isang oras. Tatanggapin niya ito kung hindi siya makapasa sa pagsusulit. Sa hindi inaasahan, talagang nakapasa si Gu Hao sa pagsusulit dahil sa ginawa ni Wang Ling kanina, na naging dahilan upang mapataas ang kanyang espiritual na lakas. Nang turn na ni Wang Ling na gumawa ng isang pagsubok sa espiritual na lakas, binigyan siya ni Master Wang ng helmet dahil sa tingin niya ay napakahina ng espiritual na enerhiya ni Wang Ling. Ngunit sa katotohanan, ang espiritual na kapangyarihang taglay niya ay lumikha ng napakalakas na pag-alo ng enerhiya, na maaaring patayin ng kuryente sa buong lungsod, kahit nabawasan ang halaga ng espiritual na kapangyarihan sa buong mundo, gaya ng nakita ng istasyon ng kalawakan. Nang makita ito, sinubukan ni Master Wang at ng iba pa na tanggalin ang cable na konektado sa pinagmumula ng enerhiya. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang silbi hanggang sa wakas ay ibinigay ni Wang Ling ang kanyang espiritual na espada, si Jinke, kay Sunrong at hiniling sa kanya na putulin ang cable. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagindayog ng espada ni Sunrong ay nagdulot ng napakalaking pinsala na lumikha ito ng agwat sa pagitan ng mga dimensional na hangganan na nakaapekto sa ibang mundo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita sa Demon Emperor na napagtanto na may nangyari sa kanyang mundo. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng kanyang tagapayo na nagkaroon ng malubhang lamat sa bangin patungo sa mundo ng mga tao. Nang marinig iyon, naalala ng Demon Emperor na nagpadala siya ng Demon Lord na nagngangalang Tan Tianha, walang iba kundi ang Devil Frog, upang sakupin ang mundo ng mga tao. Agad niyang napagtanto na si Tan Tianha ay nabigo sa paggawa ng kanyang mga utos dahil ang mga tao ay hindi pa nalipo. Lalong nagalit ang Demon Emperor nang matuklasan niya na ang mundo ng tao ay patuloy na sumisiksik ng espiritual na enerhiya mula sa mundo ng demonyo dahil ang halaga ng espiritual na kapangyarihan ng mundo ng tao ay bumaba ng gusto. Alam na ang Demon Emperor ay galit na galit kay Tan Tianha dahil sa hindi pagsakop sa mundo ng mga tao, ang tagapayo ay susugod sa mundo ng mga tao at nagbigay ng mensahe sa Devil Frog tungkol sa kanyang pagbisita doon. Sa ibang lugar, mukhang labis na nagulat ang Devil Frog nang makatanggap ito ng mensahe mula sa Demon Master na darating sa mundo ng mga tao. Dahil doon, pumunta siya sa bahay ni Wang Ling para magtago. Gayunpaman, sa pagdating, hindi niya sinabi kung bakit siya pumunta doon at sinabi kay Wang Ling na namiss niya lang siya. Samantala, si Pan Shenchong, ang homeroom teacher ni Wang Ling, ay nagnanais